Swerte mo kapag kasabay kanilang kumain or kaharap kanila sa iisang mesa kapag kayo ay kakain. Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Mildred at kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Malalaman mo na itinuturing kang kapamilya ng iyong employer kapag kaharap kanila sa pagkain or nakaupo ka sa iisang lamesa kaharap nila habang kumakain. Maswerte ka kapag ganong amo ang natagpuan mo kasi hindi lahat ng domestic helper ay ganon yung trato sa kanilang mga domestic helper. Tulad ko, dito sa employer ko ngayon, hindi nila ako kaharap sa pagkain. Mayroon silang table at ako meron akong lamesa na sa akin. Iisa yung kinakain namin pero hindi kami magkakaharap kumain. Kaya naman kapag kunwari kumakain sa labas, sobrang awkward kasi magkakaharap kami sa isang table. So hindi pangkaraniwan sa akin yun kasi sa normal day naman hindi naman kami magkakaharap kumain. And then kapag nasa labas nga parang ang awkward para sa akin. Yung experience ko sa Singapore is ibang-iba dito sa employer ko ngayon. Yung employer ko sa Singapore, itinuring akong parang isang tunay na kapamilya. Kumakain kami sa isang lamesa, nakaupo ako sa table kung saan sila kumakain. And kumakain kami na walang awkward moment or walang nakakahiyang feeling kasi yung pagkain na nasa lamesa ay para sa aming lahat. Hindi ako mag-aatubili na kumuha ng pagkain na yun. Masarap sa pakiramdam kapag ganong klase yung trato sa iyo ng iyong employer. Kahit marami kang trabaho, kahit mabigat yung trabaho mo, nagiging madali yung trabaho mo kung ituturing kanilang kapamilya. Dito sa Hong Kong guys, or kahit sa bansa naman, ay magkakaiba talaga ang ugali ng employer. Merong mabait, merong tama lang, at merong malupit. Dito sa Hong Kong, iba't ibang klase ng employer tulad nga yung sa pagkain. Hindi lahat ng domestic helper ay kasabay kumain at hindi naman lahat ng domestic helper ay hindi kasabay kumain. Yung ibang naririnig ko na pag kumakain sila sa loob ng bahay ay, yun nga, bukod sa nakabukod yung lamesa ng kanilang kainan. Ako kasi, nakabukod yung aking kainan, yung parang lamesa ko, tapos yung sa kanila talaga yung dining table talaga. Tapos yung kainan ko, yung parang counter table, yung patungan nila ng mga kung ano-ano. Pero kung ano naman yung pagkain nila, ganun din yung kinakain ko. Tapos yung mga utensil, tulad ng kutsara, yung mga mangkok, pinggan, hindi siya nakabukod. Kung ano yung ginagamit nila dun sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, pwede ko rin gamitin yun. Yung iba kasing employer guys, kung ano yung kinainan mo, like for example, itong plato na to, dito ka lang pwedeng kumain. Hindi ka pwedeng kumain sa ibang plato, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang kutsara, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang mga chopstick. Meron talagang ibibigay sa iyo na isang set na kainan. Kumbaga sa'yo lang talaga yon, hindi ka pwedeng gumamit ng iba o hindi nila pwedeng gamitin yung gamit mo na yon. Merong ganong employer dito sa Hong Kong guys. So ako kasi, kahit nakabukod yung kainan ko, nakahalo naman yung aking utensil sa kanilang mga kagamitan. Kung ano yung ginagamit ko, minsan ginagamit din nila. Tapos yung ginagamit nila, ginagamit ko din ganon. Hindi sila ganon kasela. Tapos meron akong nabasa sa isang post sa Facebook na nagulat daw siya na pagdating niya dito sa Hong Kong, yung ibinigay daw sa kanyang kainan is yung parang kainan ng aso, yung stainless plate. Sa Pilipinas kasi 'di ba, yung pakainan ng aso ay yung stainless na plato. So nagulat siya kasi yung isang set na yun yung binigay sa kanya. Siguro mula doon sa pinggan, plato, tapos doon sa kutsara ay stainless yung ibinigay sa kanya. So para sa akin wala namang problema kung yun ang ibibigay sa iyo na kainan as long as hindi naman siya kalawangin, as long as malinis naman siya, okay lang. Kasi guys, doon sa Singapore, di ba, sinasabi ko sa inyo na itinuring nila akong kapamilya, hindi ako kakaiba sa kanila. Pero alam niyo ba guys, na yung kainan ko ay nakabukod? Yes, nakabukod yung kainan ko mula sa plato, kutsara, chopstick, mangkok, at sa baso. Kung ano yung ginamit ko nung 6 years na nagtatrabaho ako sa kanila, yun lang yung ginamit ko. Hindi ako gumamit ng ibang kagamitan sa kanila. Yun lang talaga yung pwede kong gamitin. Hindi nila ginagamit yung aking mga utensils. At hindi rin ako pwedeng gumamit ng ibang utensil. Dito kasi guys, hindi yung turing sa akin, parang sa feeling ko, parang hindi nila ako ganun ka-close or hindi kagaya ng turing sa akin nung amo ko nung nasa Singapore ako. Pero yung kainan naman namin ay magkakahalo naman. Kumbaga, hindi sila maselan sa ganung bagay. Pero dun sa Singapore, yung itinuring akong parang buong pamilya, pero yung maselan sila sa mga utensil, sa mga plato nga, sa mga utensil, ay sobrang sela nila, yung aking kainan inakabukod, pero hindi naman siya as in kakaiba. Kasing katulad ng kanilang plato at mga kutsara, pero nakalagay din naman dun sa lagayan ng kanilang mga plato. Gets nyo ba? Tapos alam nyo ba guys, na meron akong kakilala dito na sabi niya, 4 years na siyang kumakain sa harap ng basurahan.
Hindi nga ako makapaniwala na nangyayari yun. Kumakain daw siya sa kusina. Di ba sa kusina naman may mga basurahan. As in, sabi sa isip ko, nakaharap ka ba talaga sa basurahan? Kasi pwede ka naman tumalikod sa basurahan. Ba't kailangan kang humarap sa basurahan? Sabi niya, wala daw siyang upuan para kumain. Kapag kumakain daw siya, nakatayo lang siya. So, merong ganun dito sa Hong Kong. Hindi ko alam na siya lang ang ganun or merong ganun talaga dito sa Hong Kong. Wala kang upuan dito sa bahay ng iyong employer. Kung baga, pagkakain ka, nakatayo ka, ganyan. So, ako naman dito, meron naman akong upuan. At take note guys ha, yung inuupuan ko, inuupuan din nila. Ito sa aking kainan ha. Pero sa Singapore guys, yung inuupuan ko, nung dumating ako hanggang sa natapos yung 6 years ko doon lang ako umupo at never silang umupo doon sa inuupuan ko. Take note ha, itinuring nila akong isang tunay na kapamilya. Pero dito, hindi sila masilan sa ganung bagay. Umuupo sila sa inuupuan ko, ganyan. Pero ito talaga ang number one. Ito talaga ang number one na talagang hindi ko naranasan kung bakit ako, never nila akong pinapaupo sa kanilang sofa. Sa Singapore guys ha, kahit itinuring nila akong kapamilya, sobrang bait nila sa akin, as in, hindi mo mararamdaman na katulong kanila. Pero never naman akong umupo sa sofa nila. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman nila sinasabing bawal akong umupo doon. So, hindi din naman ako nagtangka na umupo doon sa upuan nila kasi nga, doon sa sofa, kasi nga sinabi sa agency na mayroong employer na ayaw magpaupo sa sofa nila. So, hindi ko talaga yung ginawa, hindi ako nagtangka. So, dito naman sa Hong Kong, hindi talaga ako pwedeng umupo. Nakasulat yan doon sa rules and regulation nila na bawal akong umupo sa sofa nila, bawal akong umupo sa dining table nila. Yeah. Tapos yun, doon nga sa kung kaharap ka nga nila sa pagkain is, iba-iba kasi ng sitwasyon guys, yan. Merong kaharap ka nila sa pagkain at merong hindi ka rin naman nila kaharap sa pagkain pero okay naman yung trato sa'yo. And kaharap ka nga nila sa pagkain pero hindi naman okay yung trato sa'yo. So, depende pa rin yun guys kung hindi mo sasabihin sobrang bait nila kung kaharap ka nila sa pagkain. And hindi mo rin naman masasabi na sobrang hindi sila mabait kasi hindi ka nila isinasabay o hindi ka nila inihaharap sa table pag kumakain. Siguro may mga ganong case lang na ayaw lang talaga nilang kahalubilo yung domestic helper sa kanilang pagkain, ganyan. Magkakilala din ako dito na sobrang bait ng amo niya, wala na siyang masabi or itinuturing siyang isang kapamilya, pero hindi siya sinasabay kumain or hindi sila kumakain sa isang lamesa. Kahit na yung kung ano kinakain ng amo niya ay ganoon din yung kinakain niya, hindi nga lang sila magkasabay or hindi nga naman siya kaharap sa pagkain. So ayan guys, yun yung gusto kong i-share sa inyo na hindi lahat ng employer na kunwari sobrang bait ay kasabay ka na nila kumain. At hindi naman kunwari hindi ka nila kasabay kumain, hindi na sila mabait. Okay? So depende pa rin yan sa sitwasyon guys. Okay? So, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Bye!